Hi everyone! So, ano nga ba ang MDAS? Paano ito isolve? Yan po ang ating pag-uusapan for today's vlog. Sana po ay tapusin nyo ang video ito para may idea kayo kung paano nga ba isolve ang MDAS. Pero teka muna, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag kakalimutang i-press ang notification button at mag-subscribe para updated ka sa mga susunod pang mga videos. Hello everyone! Good morning and good evening kung nasang party man po kayo ng mundo. This is Miss G in Taiwan again, and for today's vlog, pag-uusapan po natin ang karaniwang ina-exam kung ikaw ay mag-a-apply bilang factory worker dito sa Taiwan. Walang iba kundi ang MDAS. Ano nga ba ang MDAS? Paano isolve ang MDAS? So, without further ado, let's start! Magbibigay ako ng mga example kung paano natin isosolve ang problem sa MDAS. Ano nga ba ang MDAS, guys? So, ang MDAS is an order of operation where M stands for multiplication, D stands for division, A stands for addition, and S stands for subtraction. Dati guys, ang pagkakaintindi ko sa MDAS ay pag sinolve mo, mauuna ang multiplication, followed by division, addition, and finally subtraction. Pero, mali pala yun guys, dahil sa MDAS, mauna mong isosolve ang multiplication or division from left to right, whichever comes first. Kung nauna ang multiplication sa operation, uunahin mong isolve ang multiplication. Kung division naman ang nauna from left to right, ay division ang uunahin mong isosolve. Pag natapos mong masolve ang multiplication at division na operation, that's the time for you to proceed to addition or subtraction. Kagaya sa process ng multiplication at division, dito, we also follow left to right rule. Kung ang nauna ay addition sa operation, addition ang una mong isosolve. At kung subtraction naman, ay subtraction ang una mong isosolve. Just always remember guys, para hindi tayo malito, ang left to right rule. Whichever comes first sa operation, yun ang una nating isosolve from left to right. Magbibigay nga po ako ng mga example ng MDAS problem para mas lalo po nating matutunan kung paano ito isolve. Number 1 example ay, let's say 30 divide 5 times 10 minus 2. So, kagaya ng sabi ko, we will solve the problem from left to right, left to right. So, unahin natin ang 30 divide 5 will give us 6 times 10 minus 2. So, 6 times 10 is 60 minus 2 will give us 58. So, 58 po guys ang sagot. Ang number 2 example naman guys ay, let's say 9 times 6 divide 3 plus 8 minus 4. So, yan guys, medyo mahaba. Pero again, lagi lang nating tatandaan na mag-uumpisa tayo from left to right para hindi tayo malito. So, 9 times 6 will give us 54. Divide 3 plus 8 minus 4. So, ayan, magiging ganyan na lang siya. Ang susunod ay
54 divide 3 will give us 18 plus 8 minus 4. So 18 plus 8 is 24. Minus 4 will give us 20. So 20 ang sagot, guys. That's all about MDAS, guys. So tip ko lang bago mag-exam ay mag-review. Manood rin po kayo ng iba pang mga vlog kung paano ang pag-solve ng iba pang example ng MDAS. Siyempre, bukod sa MDAS ay meron pang ibang exam, kagaya ng English portion at meron din pong abstract. So, yun po ang ating mga reviewin. So, kagaya nga ng lagi nilang sinasabi, huwag sasabak sa gera pag walang bala. Kaya, yun, mag-review para ready po tayo, hindi tayo ma-shock sa exam. Ang exam kasi, guys, may time limit. So, for each part, time-bounded ang exam. Halimbawa, for the mathematics, meron kang 20 minutes para isolve ang math. After 20 minutes, time's up. Kailangan mo nang mag-proceed to the next part. Another tip para makapasa sa exam ay huwag kabahan. Kasi minsan, guys, pag kinabahan tayo, nakakalimutan natin yung mga na-review natin. Kaya, huwag kabahan. Relax lang. Sana kahit papano ay nakatulong ako para maintindihan natin kung paano ang tamang pag-solve ng MDAS. Sa mga may exam dyan, kaya nyo yan. Don't give up. Kasi kung nag-fail ka sa una, sa pangalawa, sa pangatlo, or pang-apat, try lang ng try. Kasi pag para sa'yo talaga yan. Kasi guys, i-share ko lang, ako nung nag-apply ako, hindi rin naging madali yung journey ko sa pag-apply ko bilang factory worker dito sa Taiwan. Siyempre, may mga time din na na-reject ako. Pero hindi ako sumuko kasi gusto ko talagang makapag-Taiwan. Kaya sana ganun din kayo. Stay positive and don't give up. For the next video, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa medical. Paano nga ba isinasagawa ang medical? Yun guys. So, syempre, bibigyan ko rin kayo ng tip kung paano kayo makakapasa sa medical. Thank you so much guys for watching my vlog today, and I hope to see you on my next vlog. Bye-bye!